Nakakagalit at nakakadismaya na habang dumarami ang pangalan ng mga mambabatas at opisyal na isinasangkot sa flood control scandal, tila may mga piling personalidad na hindi na isinasama sa kaso. Ayon sa DOJ, 21 pangalan ang inirekomenda ng NBI na masampahan ng reklamo, kabilang sina Zaldico, Escudero, Villanueva, Jinggoy Estrada at Revilla, ngunit hindi isinama ang pangalan ng dating speaker at pinsan mismo ng Pangulo, si Martin Romualdez. Kung tutuusin, malinaw sa mga naunang testimonya ng mga dating DPWH officials at lalo na ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutesa, paulit-ulit na nababanggit ang pangalan ni Romualdez sa usapin ng mga kickback. Bakit ngayon tila hindi siya naisama sa listahan? Dahil ba sa impluensya at koneksyon sa palasyo? Kung ganito ang nangyayari, lalong mawawala ang tiwala ng publiko sa proseso ng hustisya. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang sinasanto, kahit kaalyado, kahit malapit, kapag sangkot sa katiwalian, haharap sa kaso. Kaya nga malinaw ang mensahe noon, walang sacred cow. Pero ngayon, tila baga may mga nakatakas sa pananagutan dahil lamang sa kanilang apelyido at koneksyon sa kapangyarihan. Hindi maikakaila na si Zaldico ang sentro ng anomalya at ngayon pa'y nasa abroad na at tinatakas ang pananagutan. Pero ang tanong ng taumbayan, bakit ang isang tulad ni Romualdez na ilang ulit nang nasangkot sa testimonya ay hindi pa rin naisama? Kung talagang seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa paglaban sa korupsyon, dapat pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng batas. Makikita rin natin na maging mga kontratista tulad ni Sally Santos ay handang magsauli ng nakulimbat na pera at maging state witness, samantalang ang mga malalaking politiko ay patuloy na nagtatago sa likod ng kanilang pwesto at impluensya. Nakakahiya, ang mga maliliit na tao ang sumasalo ng bigat ng batas, pero ang malalaking isda ay palaging nakakalusot. Hindi sapat na sabihing kulang ang ebidensya. Kung talagang gusto ng DOJ at ng administrasyon na makita ang buong katotohanan, dapat hindi sila namimili ng sasampahan ng kaso. Ang hindi pagsama kay Romualdez sa listahan ay malinaw na double standard at insulto sa milyon-milyong Pilipinong naghihirap dahil sa nakawan sa kaban ng bayan. Sa huli, dapat nating ipaalala, ang tunay na hustisya ay hindi pumipili ng kalaban. Ang tunay na hustisya ay handang habulin ang lahat kahit gaano pa sila kalapit sa kapangyarihan. Sa panahon ni Duterte, hindi na pinag-iisipan iyan. Pero ngayon, tanong ng taumbayan, serbisyo ba para sa bayan o proteksyon para sa pamilya at kaalyado?